Grabe talaga po ang epekto na kasakiman dahil hindi po makontrol yung grid. Kunting buhos ng ulan mga kababayan sa Metro Manila, lubog sa ulan. O ito, mga kababayan ngayon sa Mother Ignacia, Quezon City, lumubog yung sasakyan. Nakita ninyo ito. Lumubog. Yan o. Transparent daw yung project sa Davao City. Sabi ni Baste, nagtataka siya daw kung bakit si Manila 6th District Representative Bienvenido Abante Jr. had to address a question to him about flood control project. Anyway, sinagot na siya ng kapatid ko. Transparent naman. Huwag nang magtampo, tanggapin mo. Pono tells Duterte how to handle House probe on Davao flood control projects. Pakinggan nga natin. Pin mo lahat ng klaseng pag-iimbestiga eh. 'Di ba? Kasama 'yan sa trabaho eh. 'Di ba? At kung gusto nagpapagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu na lipungan. Bulsa! Opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Bulsa! What you see is what you get. You decide. Ito po mga kababayan, si Dante Maravillas, Bicolano vlogger, broadcast journalist from Albay. Grabe talaga po ang epekto na kasakiman dahil hindi po makontrol yung grid. Kunting buhos ng ulan mga kababayan sa Metro Manila, lubog sa ulan. O ito, mga kababayan ngayon sa Mother Ignacia, Quezon City, lumubog yung sasakyan. Nakita ninyo ito. Lumubog. Yan o. may tao yan eh. Natawagan ko na rin eh. Sige, tawag lang tayo. Ito lubog na yan. Matindi po. May tao sa loob, hindi makalabas. Trap siguro sa loob, mga kababayan. Mother Ignacia, Quezon City. Malapit po sa ABS-CBN. Bumagsak mga kababayan yung malakas na ulan. Mabilis. Mabilis yung taas ng tubig po. Yan. May tao yan eh. Natawagan ko na rin eh. Sige, tawag lang tayo. You see? Ganon. Mga kababayan sa Metro Manila ngayon. Wala pang bagyo yan. Bagsak lang ng malakas na ulan, mga kababayan. Yan na ang sitwasyon sa Mother Ignacia, Quezon City, malapit sa ABS-CBN. Ito siya. Yan. Yung unang video, ang nakakuha, yung may bahay dito. Dito sa malapit yon, yung nakakuha ng video. Ito naman yung dito parte. Yan, malalim, mga kababayan. Pag hindi naayos ang Metro Manila, yung mga flood control project dyan, kung talagang hindi na epektibo, kahit may mga flood control project sa Limbawa, although iniimbestigahan mga kababayan yung mga defective, lalo na yung mga ghost projects, malamang ang Metro Manila, magsipag-alisan dyan yung ating mga negosyante, pati mga residente. Kasi po, ba't ka pa titira at mag-invest sa Metro Manila? Masiksika na po at lagi pang binabaha. Di ba? At hindi lang sa Metro Manila, pati sa Davao City mga kababayan, ganun din. Pag bumagsak yung malakas na ulan, ang bilis din na umapaw yung tubig. Kaya nga po, kasama yon sa sabi, iimbestigahan din ng Congress. Ngayon, si Acting Mayor Baste Duterte dumipensa. Ang sabi ni Baste sa interview doon sa The Hague, transparent daw yung project sa Davao City. Sabi ni Baste, nagtataka siya daw kung bakit si Manila 6th District Representative Bienvenido Abante Jr. had to address a question to him about flood control projects. Anyway, sinagot na siya ng kapatid ko. Transparent naman yung kapatid ko at ang Department of Public Works and Highways kung gusto nilang tingnan. Wala kaming problema dyan. Kayo yung may problema. Tingnan ninyo ang mga sarili ninyo, sabi ni Baste. Sabi ni Pulong, sa amin na walang mga ghost projects, walang collapse flood control structures. Ngayon, hindi lang mga kababayan, si Abante ang humamon kay Pulong. Sabi ni House Deputy Speaker Ronaldo Puno, kung gusto mo anyang patunayan na maayos ang ginawa mo,
Bakit hindi ka papayag na tingnan nila lahat? Ayon kay Puno, dapat laging handa ang mga opisyal ng gobyerno na ipaliwanag ang paggamit nila ng pondo, lalo na patuloy ang pagbaha sa lungsod sa kabila ng budget para sa anti-flood system. Kasama yan sa trabaho, sabi ni Puno. Kaya bilang mga tagapaglingkod ng ating gobyerno, huwag na po tayo magtampo kung titingnan yung ating mga project doon. Baka maganda yon, di ba? Baka mapuri pa sila. Tama. So walang dapat na ikabahala kung transparent naman sila. So kailangang busisiin kasi inamin po ng City Engineering Office mismo nila na matindi ang problema sa baha sa Davao City. Umamin yung City Engineering Office. Yan 265 areas in Davao City affected severely by street flooding. Just the other day pa lang itong balita, mga kababayan. Ang solusyon daw, sabi ng city engineer, include expanding the city drainage system, adding more inlet and building retention and detention ponds to hold floodwater. Madaling sabi, kahit binuhusan ng 51 billion na pork barrel fund si Pulong ng kanyang tatay, sa administrasyon ni Digong, wala pa silang naipagawa na expansion ng drainage system. Pati yung additional na inlet and building retention and detention ponds, wala silang naipagawa pa na additional. Pati additional flood control structures daw tulad ng box culvert, flood walls, and pumping stations. Kailangan daw, sabi mismo ng city engineer nila, so di ba kata-kata mga kababayan, na despite sa napakalaking pundong ibinuho sa Davao City, kulang pa pala. O ngayon, si Baste, inamo ng Palasyo Malacanang ni Yossi Castro. Ayan sabi ni Yossi Castro, nasaan na niya yung 13,917 flood control projects ng nakarang administrasyon? Para niya, Mr. Maravillas, napakinggan ni Yossi Castro yung mga discussions mo. May data kasi siya. Binigyan ng data ng DPWH na ang pinagawa ni Digong sa kanyang administrasyon 13,000 plus. Dagdagan pa ng 9,000 na project ng ating administrasyon. Ilan na yon? More than 20,000 na. 22,000 plus yung mga flood control projects or 23,000 na yata. Ano na nangyari? O di ba? Kaya ito po, pinapa-audit, pinapa-imbestiga ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Ang rason niyan, sinisi kasi ng mga DDS yung ating present administration. O di nagpa-imbestiga yung ating Pangulo, nilons yung sumbong sa Pangulo. Ayon, sumingaw na yung mga baho ng mga nagmamalinis. O di ba? Damay-damay na ngayon. Yan kasi, hanap kayo ng hanap, sisi na kayo ng sisi. Mas matagal at mas marami yung previous administration na ginawa ng mga flood control projects na malamang ang karamihan po ghost o damay-damay na ngayon. Malacanang response to acting Davao City Mayor Baste Duterte's criticism of the current administration's handling of flood control projects. Sabi ni Yossi Castro, ang mga ganitong komento mula sa kanila pero wala namang suwestyong ibinibigay sa pagresolba sa problema ay hindi nakakatulong sa bayan. Ang maaari nilang maitulong sana ay ipaalam sa mamamayan ang 13,917 na flood control projects ng nakarang administrasyon para malaman ng lahat kung existing, operational, effective ba ito sa problema sa baha at kung nararamdaman ba natin ang mga proyektong ito ngayon at noong mga nakaraang taon. Di ba, mga kababayan, nag-backfire? Yan kasi, daldal ng daldal. Ayan, hanapan na kayo ngayon ng Palasyo Malacanang. Nasaan na? Effective ba yung 13,000 plus? Kasi yung 9,000 plus na flood control projects ng ating administrasyon, tanggap na ng ating Pangulo na hindi effective. Bakit po? Pinapaimbestiga nga po kasi baha ng baha at papanagutin niya ang lahat ng sangkot. Lalo na sa mga ghost flood control projects. Ano kayo ngayon? Ito yung sinabi pala ni Congressman Puno. Yan, wag nang magtampo, tanggapin mo. Puno tells Duterte how to handle House probe on the Davao flood control projects. Pakinggan nga natin. Pin mo lahat ng klaseng pag-iimbestiga Diba? Kasama yan sa trabaho Diba? At kung gusto mong patunayan na maayos yung ginawa mo, bakit hindi ka papayag na tignan nila lahat? Diba? Ganun lang yun.
Hindi lang naman Davao City din in fairness ang iimbestigahin ng committee. At pagkaalam ko, hindi ako, I'm an ex officio member, sasali ako siguro. Pero as of now, ang alam ko marami silang areas na iimbestigahan. Hindi lang yan. Pati yung pinuntahan ni Presidente sa Baguio, sa Mountain Province, pupuntahan din nila yata yun. Yung mga yun, lahat ng mga binanggit na ni Senator Lacson, I'm sure pupuntahan nila yun. May ibang probinsya pa na alam kong pupuntahan nila na bahala na lang sila mag-announce dan. Pero hindi naman sinisingle out ang Davao City. Kaya bilang mga tagapaglingkod ng ating gobyerno, huwag na tayo magtampo kung titignan yung ating mga project doon. Baka maganda yun, di mapuri pa sila. Lahat naman titingnan. Naunang nga yung Bulacan, sunod Iloilo, sunod Benguet, malamang ang sunod Davao. Hindi man pwede na magiging selective lang. Ang promise ng ating Pangulong Bongbong Marcos, titingnan niya lahat ng mga isinumbong sa sumbong sa Pangulo. Ang gusto ninyo mangyari, exempted kayo, maniwala na dun sa sinasabi ninyo na transparent, walang problema. Kung walang problema, bakit baha ng baha? Ang ebidensya po, yung baha. Kasi kung walang problema yung project, di sana walang baha na. Sa Manila, sa Bulacan, may problema kasi binabaha. Despite ng mga flood control projects. Yan ang malinaw dyan. Ang manifestation po ng problema nandun sa baha. Yan inamin mismo ng city engineering ninyo. 265 areas in Davao City affected severely by street flooding. Yan ang ebidensya mismo na may problema. Tama po, mga kababayan. Po, Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Naing siya Red Mix Fruit Drink. Hindi mo po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry, may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayos niya, Mr. Maravilla. But anyway, ito po pala yung aming bagong product na binibenta online. I am worldwide amazing pure organic barley powdered drink mix from Australia. Negosyo to ng aking anak na architect entrepreneur Riz Maravillas. Ayan po. Kontakin na lang po ninyo siya, Riz Maravillas on Facebook. Ang mga health benefits niya, boost immunity, improves digestion, enhance energy levels, packed with antioxidants, prevent cancer. Sa mga nagana po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab Car Rental din po kami. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas.